Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. 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 Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, I'm calling the session to order. Roll call, Mr. Secretary. The honorable members, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark R. H. Pilwansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita S. Lifiste, Honorable Yunilio A. Katipon, Honorable Donato O. Linato, Honorable Donato Armand Ferro, Honorable Virgilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Aris Luwansing to lead our invocation. Let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Walk with me, dear Lord, so that I may not be alone as I face this day, but always in your presence. Your joy is a lighthouse in a world, often dark with sin, and I pray that I may reflect the light of your truth to inspire others as I have been inspired. In the name of Christ, bless me this day and all whom I may meet. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the singing of the national anthem. Reading of the minutes of the preceding session. The Honorable
Nilo Katipon is recognized. I move that we dispense the reading of the minutes and consider this as approved. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Committee report. Committee on Housing and Land Utilization. The Honorable Joel Puwa is recognized. Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat ng ating mga bisita. Provided that all the councilors had the copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. There's a motion for the adoption of the committee report. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Committee report number 2014-022 of the Committee on Housing and Land Utilization is hereby adopted. Next business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, number 1. Letter from the City Administrator by authority of the City Mayor to the Honorable DSP through the Vice Mayor. The request of Mrs. Concepcion Eliwana for the classification of her property with an area of 202 square meters from agricultural to residential use. Located at Barangay Ludlod, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 2, letter of the City Administrator by authority of the City Mayor to the Honorable Members of the SP through the Vice Mayor. The request of Ms. Elisa Palad for the reclassification of the property consisting of 900 square meters located at Barangay San Benito, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 3, letter of the CPDO addressed to the City Vice Mayor forwarding the profiles of the organizations who signified their intention to be accredited with the SP. Refer to the Committee on External Affairs. Number 4, financial statements of General Fund, Consolidated General Fund Proper 20%. Noted. And number 5, monthly report of assessment for the month of April 2014. Noted. Resolution and ordinances for third and final reading. The Honorable Joel Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Norberto Dapito with an area of 1,163 square meters located in Barangay Santo Niño from agricultural use into residential use for the third and final reading. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Katipon and Dinatok and Debiste. Discussion? Objection? There being none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of James Di Maria with an area of 124 square meters located in Barangay Ludlod from agricultural use into residential use. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Katipon, Linatok, and Briones. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege? Urgent matters? Privilege. The Honorable Monfero is recognized. Good morning, Mr. Chair, at sa lahat ng ating mga kasama nandito, pati po sa ating mga bisita. Bilang ako ang chairman ng Committee on Public Works, hawak ko ngayon ng contract agreement between the City Government of Lipa and Asset Builders Corporation for the construction of Lipa Public Market Parking Building at Barangay Tres, Lipa City. Alam ko naman po na bawat isa rito sa atin ay merong kanya-kanyang kopya. So, dahil ito naman ay matagal na natin na pinagtatalakayan at alam kong ito'y kailangan na ng ating mga kababayan upang pakinabangan. Lalo't lalo na ang ating mga kababayan na pumupunta ng palengke.
Kasi nga ho ay talagang marami nang dumadaing dyan na talagang sobrang traffic at walang maparkingan. So napakaganda po nito para sa ating mga kababayan. Ito'y pakikinabangan ng ating mga kababayan, hindi lamang ng mga taga rito sa Lipa, kundi pati na rin yung mga taga-ibang lungsod na dumadayo dito sa ating bayan upang dito mamalengke. Kung kaya nga po at itong project na to ay minumungkahi ko na sana ho ay i-urgent natin para lalong higit tayong ang ating mga kababayan ay pakinabangan na ito sa lalong madaling panahon. There's a motion for urgency from the floor and a second. Seconded by the Honorable Linatok. Discussion. The Honorable Nilo Katipon is recognized. So, yun ho naman ay urgent matters pala ho yung motion. Baka ho po pwede hong ikwan na ng formal na ho yung kwan. Kasi ho, ang aking question ho din hindi ho masyado nating napagtuunan ho kasi ito dahil unang-una, nakita ko ho ngayon, ramdam ko sa mga taga-Luzon ng Lipa, ang pinag-iigi ho ngayon ng taga-Lipa ay legal wife. Sina Monica ho, sina Adrian. Sino kang buntes? Si Nicole. Si Nicole. Ito hong mga ganitong project sa Luzon ng Lipa ay dapat ho'y malaman din naman ng mga taga-Luzon ng Lipa. Ang akin hong nakikita rin as urgent matter, gusto ko lang humingi sa proponent kung ito ho ay na-committee hearing ho ninyo noon ay bakit ho ito inilaan pa ho niyo sa urgent matter at hindi pa ho ninyo nilagyan ng committee report. The Honorable Monfero, the Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, ito po ay naka-refer sa committee ba ng Public Works and I believe also with the budget na ito po ay nag-conduct tayo ng committee hearing last week at ito po ay sana'y urgent matter na noong pang nakaraan. Kaya nga lang po tayo ay nagpatawag ng committee hearing noong Friday na kung saan ay sa katunayan po meron tayong cut-off as per our internal rules of procedure. Yun nga lamang po, hindi naman po ipinagbabawal na wala tayong committee report. Dahil nag-conduct naman po tayo ng committee hearing, yun nga lamang po, ay meron tayo ngayong bagong sistema sa sanggunian yung para sa committee reports po natin na hindi naman po umabot na doon sa cut-off. Kaya po ito ay hindi na napalagay doon sa agenda. There is no bad intention or whatsoever in reporting this committee undertaking during the urgent matters because a proper committee hearing was conducted and all the matters dealing with the contract has been discussed. At ito po ay binibigyan lamang ng 584 or 548 working days ang contractor upon receiving the notice to proceed. Na kung saan ay dadaan din po ang tag-ulan. Kaya po ito ay minarapat na natin bagamat hindi po umabot sa cut-off dahil ang karamihan din po sa ating mga kasamahan ay nasa seminar sa Davao nung nakaraang linggo. Ay minarapat po natin na ito ay ma-considered as urgent upang nang sa gayon ay kung ito naman po ay matter of writing the committee report only, ay may impede naman ho yung pag-iimplementa ng napakagandang proyekto na kung saan ay makakatulong sa daloy ng trapiko dito sa ating lungsod. The Honorable Katipon is recognized. Kasi kung ito ho'y naisa lang ho natin sa isang public hearing at yun nga sabi ko kanina, ang mga tao ay siguro naging abala sa legal wife. Siguro kung nagkaroon ho tayo ng isang formal na public hearing, ay baka naman ho may isingit ng taong bayan ang pumunta ho sa public hearing about a 300 million loan sa Veterans Bank na ito ho ay papasa rin ng taong bayan
At ang construction ho ay parking building doon ho sa pagitan ng building 1 and 2. Dahil marami rin ho kung nakakausap na mga taong bayan na minsan ho, gusto rin naman nilang malaman. This is ratification already. Kung ito ay pa-aprobahan natin ngayon, wala na ho tayong magagawa dito kundi ituloy yung construction. Ang atin lang ho, dapat malaman ng taong bayan na tayo ho ay may isang proyekto sa palengke at nalaman ho natin paano ang gagawin sa palengke habang nagko-construction sa palengke. Ano ho mangyayari sa mga manininda doon? Ano ho magkakaroon ng routing? Madi-displace yung mga pwesto doon? May maalis hong pwesto? At doon sa pagkaalis tayo ng mga pwesto, meron silang panibagong pupwestuhan para ho dito sa pagbibigay sa construction ho ng parking building. At isa pa ho, ito ho ay siguro 600 million o 750 million na hong karagdagang utang ho ito sa atin at alam naman ho natin na sa bawat 100 milyon kada buwan ay nagbabayad ho tayo ng interest na 1 million. So more or less 7.5 million a month for 10 years ang atin hong ginugugol dito, interest lang ho yan. Sa lungsod ng Lipa ay malaman din ng tao ano gahong magiging income ng parking building na ito. At ito gahong pagkakaroon ng parking building, advantageous to the city, o ito ho ay pahirap sa bandariya sa ating mga kababayan. Kaya ho sana, akin ho sanang tinitingnan yun hong committee hearing o public hearing. Then nakuan nga ho ito ngayon ng chairman ng committee ng Public Works na as urgent matters. Kasi yung unawa ko sa urgent matters, communication from the city mayor, justification that this is urgent matter, yun ho, ito ho ay parang napasalang na itong nung nakaraang linggo at hindi nga ho nagkaroon ho ng committee hearing. Ang naging problema ho ng chairman dito ay hindi ho ito nagkaroon ng committee report. At ipinasok ho niya dito sa urgent matters, ito ho ang sinasabi ko, baka ho po pwedeng isalang muna ito sa isang public hearing. Konsultahin ho natin ang taong bayan para ho dito sa ratification na ito. Dahil hindi ho kung ito ho 300 million na utang sa Veterans Bank. At yun nga ho kanina sinasabi ko, yung gahong palengke na paggagawa na construction, maaabala ho dyan ang magtitinda. At kung maaabala ho magtitinda, saan ho natin ilalagay? Magkakaroon ho tayo ng rerouting. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, kung sa kaalaman po ng publiko, ang bagay pong ito ay binigyan ng sangguniang panlunsod ng authority to enter into a contract of loan regarding the construction of parking building noon pa pong August 16, 2010. So ito po ay matagal ng alam ng marami, pati ng tagapalengke, na kung saan ang nag-aproba po dito ay ang nag-motion pa nga po dito ay si Honorable Maria Concepcion Hernandez at ang pumirma pa po sa resolution na to sapagkat wala noon ang Vice Mayor Lopez, ang pumirma pa po dito ay si Honorable Merlo P. Silva as temporary presiding officer. So ito po ay mga hindi rin naman masasabi nating kaalyado na ito ay minati-mate ng sangguniang panlunsod at ng ating kagalang-galang na mayor. Sapagkat ang nag-motion po nito ay hindi rin niya kaalyado. Kung ang titingnan po natin dito ay isang side ng partiduhan. At ang nang pumirma pa ho dito ay kumandidato pa nga ho bilang alkalde na nakalaban ng ating punong lungsod. At any rate, hindi po yun ang ating punto dito. Ang punto po natin dito, simula pa po 2010, ito'y nalalaman na ng taong bayan. And it is in the local government code that a public hearing should be conducted for the passage of an ordinance regarding taxes. Ito po naman ay ratification ng kontrata. Sa katunayan po, nowhere can you find in the local government code that the Sanggunian should ratify. However, it is being required, the ratification, when an authority is given by the Sanggunian to the city mayor or to the local chief executive. And also, we've conducted, nung pong ito ay aprubahan natin ang feasibility study nito,
ako po mismo ang nagkandak ng committee hearing tungkol sa bagay na ito nung nakaraang pahong taon. Kung kaya nga po ay napakaraming beses na napag-usapan natin dito sa Sangguniang Panlunsod at siguro may mga CATV ay nakakapanood na. At kung siguro tayo ay, lahat naman tayo ay representative dito ng tao, ito po ay boses na rin ng taong bayan. Ngayon, kung ito po ipatatawag pa natin ng susunod ng isa pang public hearing na hindi naman po requirement by law na magkaroon pa tayo ng public hearing sapagkat ang kailangan lamang po ay magkaroon ng committee hearing. Kagaya po ng sinabi ko kanina, hindi po ito napasalang in bad faith dito sa urgent matter dahil meron po tayong itinatago dito or whatsoever. Kundi nagkataon po na ito ay nung maging available ang mga inimbitahan natin ay Friday po, na kung saan may cut-off tayo ng Thursday, na tayo po ay naka-computerized na ngayon. Kahit po anong gawin nating gumawa ng committee report ngayon, ito po ipapatak sa susunod pang session ang cut-off po nito. So kaya po ito ay minarapat nating maging urgent upang nang sa gayon, mabigyan na kaagad ng permiso ang kontraktor para makapagsimula at nang sa gayon ay ang kausap naman natin, ang ating city engineer at city administrator, meron na po silang mga contingency plan para sa pag-relocate ng may 270 na madi-displace doon po sa paglalagyan ng parking building o maaapektuhan ng pagtatayo ng parking building. Ito po ay 5-story parking building na kung saan ay hindi lamang po ito kailangan ng maikling panahon para itayo. Sabi ko nga po kanina, if it's not 548 working days, ay 584 working days. Yun lamang po. Maraming salamat. Before we proceed to our discussion, may I request the Honorable Chairman of the Committee on Public Works, the Honorable Noni Monfero, to kindly read the committee report and please confirm if the Chairman and both members signed the committee report. Yes, Mr. Chair. Last Friday po ay nagkaroon nga kami ng committee hearing at hawak ko po. Sa alam ko ay ang lahat ng mga kasama natin dito ay nabigyan na ng kopya. Tama po ba? So, with your respect, Mr. Chair, pwede po bang basahin ng ating secretary? Before the secretary read the committee report, yung po bang members niyo po kasi wala po si Consel Raul Monte Alto. So kayo na lang po dalawa kayo po sa kasi Consel Macmac. Sign po ba niyo yung dalawa itong committee report before the secretary read the committee report? Yes, Your Honor. Ito ho kasi, nung magkumaga ko ng committee hearing, ay lahat naman ho ay binigyan ng imitasyon. So, nakarating ho dito, nung time na yon ay si Consel Don Linatok at siya ho yung mayroong pagkakataon dahil yung iba nga po ay nasa Davao for seminar. Mr. Secretary, please read the committee report. Committee report submitted by Committee on Public Works. Subject: request for the ratification of contract entered into by and between the City Government of Lipa, represented by the local Chief Executive, and the Asset Builders Corporation, represented by Mr. Mark Victor M. Centeno, for the construction of Lipa Public Market Parking Building amounting to 296,788,888.88. Relative to the project construction of Lipa City Public Market Building, the following were passed by this August body. Number 1, Resolution 273, Series of 2013. Resolution approving the establishment of the Lipa Public Market Parking Building. Number 2, Resolution number 274, Series of 2013. Resolution adopting the feasibility study of the project construction and/or establishment of the Lipa City Public Market Parking Building. Number 3, Resolution 279, Series of 2013. Resolution ratifying the loan agreement executed by and between the City Government of Lipa, represented by the City Mayor, and the Philippine Veterans Bank in the amount of 300 million for the construction of Lipa Public Market Parking Building. Number 4, Appropriation Ordinance 2014-01, February 2014,
Ordinance approving the supplemental budget of budget number 2014-01 of the city government in the amount of 300 million pesos to be taken from the loan proceeds from bank borrowing intended for the construction of the Lipa Public Market Parking Building. And number 5, Special Ordinance number 18, February 3, 2014. Ordinance authorizing, approving, confirming, ratifying, and appropriating the proposed borrowing of the city government of Lipa in the amount of 300 million pesos Philippine currency to finance the design and construction of the Lipa Public Market Parking Building, inclusive of the documentary stamp tax, service fee, appraisal fee, and other related fees and taxes. In the committee hearing conducted by this committee on May 9, 2014, the city engineer explained that the contractor assets builder was awarded in the project since it submitted the lowest bid and has proven its qualification to build a big project such as the parking building. The representative of the contractor stated that their category is AAA and has already undertaken projects similar to the parking building. The contractor has secured all the necessary requirements relative to the contract. This parking building is a 5-story building with 270 parking slots and 93 stalls. Submitted by the Committee on Public Works, Nonato Armonfero, Chairman, Honorable Raul Montealto, and Mark Aris Blancing, members. All signed the committee report except Honorable Raul Montealto. Mr. Chairman, point of order. May I know from Council Macluasing kung ito ay nag-apikso kayo na signature dito? So, I move that we consider this matter as deferred. Kasi hindi ho nag-accept na ho. What's the pleasure of the Honorable Luwansing? 1 minute. Mr. Chair, may I request for a 1-minute recess? I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Monfero is recognized. Hello. Itong committee report na to, ito inihanda lang namin kasi nangyari nga po ito noong Friday. So, ito ay simple as a reference lamang po. At kaya nga ito hindi na, kasi Friday na nga po ito nung gawin. So, hindi na ito napasama sa ating agenda. So, kaya nga ito ay nag-move ako for urgency dahil nga po kailangan nating maipasa ito. Hindi ito, kumbaga, masasabi nating isasama riyan dahil nga ng Friday na nga po ito nung gawin. Gano'n po yun. The Honorable, before the Honorable Katipon, what's the pleasure of the Honorable Makasait? Mr. Chair, regarding lang po dito sa nangyayari dito sa ating sanggunian regarding the paglabas nga po nitong alleged na committee report. Sa akin po kasi, Mr. Chair, siguro magkameron na tayong point of order dun sa ating ginagawa dahil nga there's a question as regarding dun sa kay Consel Macmac, kay Consel Patmon. But then, ang ating pong tinitingnan naman ho dito ay kanina yung nag-move for urgency na. So regardless po kung meron ho tayong ganito, ay hindi na ho dapat pinag-uusapan kung meron ho tayong committee report o wala kasi nag-file na tayo, nagkameron na ng motion for urgency. Ang dapat po pinag-uusapan na ho natin dito, kung ito man po gagamitin na lamang natin, itong papel ho na ito as reference na lamang kung magkakaroon ng discussion dito ho sa ating sanggunian. But as far as nagkameron po ng motion for urgency at nagkameron pong may nag-second dun sa motion natin, parang pong hindi na ho dapat pinag-uusapan po ito Dapat ito we leave it kasi nagkameron ng second motion at ang pinag-uusapan na ng ating mga dito sa ating sanggunian ay whether or not yung ito pong ipinapasa ng ating kagalang-galang Consel Patmon Monfero ay dapat po nating payagan sa pamamagitan po ng boto bago bumoto ho ang ating mga konsehal pagkatapos nilang magpaliwanag ng kanilang mga opinion, Mr. Chair. The Honorable Katipon is recognized. Una ho, ako nagpapasalamat sa on the record. Papasalamat ako sa Vice Mayor sa pagiging neutral niya dito sa
sanggunian. Ang natin ho din ako ho, ito ho, may demokrasya ho tayo Hindi ho natin maaring kuha na. Tayo ho, nung pag-umpisa natin ng sanggunian, meron ho tayong tinawag na internal rules. Sa internal rules, nag-create ho tayo ng committees. Ang committee, hindi lang basta inilagay, ini-elect ang committee chairman. Now, kanina ho, hindi ho ito masisisi ho din ni Sinilo Katipon. Ako ho nag-iisa din kung tutuusin. Wala si Bibong, wala si Konkon. Pero siguro ito ikaw na rin ho ng divine mercy ng Holy Spirit. Siguro ito nangyaring ito sa atin. Na kung iwawasto ho natin yan, mahirap na hong iwasto Naggawa ho kayo ng urgency. Pumayag ang majority sa urgency. Tapos bigla sasabihin ninyo yung committee report ay compliance lang o attachment lang. Pero alin ka ho makapangyarihan? Ang makapangyarihan ho yung committee report. Nagawa ho kayo ng committee report. And ang pinakamasakit ho niya, nag-present kayo ng committee report na isa ay nagdi-deny na mag-signature, isa lang ho yung magsisignature. Hindi ho makakarry ng majority yung committee report. So, sa tingin ko ho, bilang tayo magkakasama, ang pinag-uusapan ho natin dito ay isang maselang bagay na 300 million loan na ratification. Kung di yan pala ho ay magko-conflict, hindi naman natin pwedeng baguhin ng minutes. At yan ho ang minutes. Nag-move ho kayo ng urgency. Na kanina ho, kinwestiyon ko na yun ho inyong urgency ay para ho nagko-conflict na sa internal rules. Nag-committee hearing ho kayo, magaling pa hindi na kayo nag-committee hearing. At sabi nga ni Kagawad doon, lahat ng urgency kung kinakailangan i-revoke. Pero ano ho, kakaiba ho ang urgency ito. Yun ho mga urgency from the office of the city administrator or the mayor, papunta ho sa Sangguniang Panlusod as urgent matter. This is already 1 week referral sa committee. Nagkandak ho na committee hearing ang committee chairman. Nawala ho committee report. Ipinasok ho niyo as urgent. After the urgency, there is a committee report na wala hong fixed na signature. Hindi ho ako may kasalanan diyan. Hindi ho intention siguro natin lahat yan na magkaroon ng ganyang conflict. Medyo so sa taas siguro. Kaya ang maganda ho niyan, i-defer ho natin ang committee report na yan, iyon itama ng wasto at yan naman ho para sa bayan. The Honorable Linatok is recognized. First and foremost, Mr. Chair, the paper that was read by the good secretary, this is not really a committee report, Mr. Chair. And there's no committee number. It's just said that submitted by Committee on Public Works. But the thing is, computerized nga po tayo, hindi po tayo umabot dun sa cut-off. Kaya po, minarapat natin na ito ay maging urgent matter. Ngayon po, nowhere can you find also that in our rules na pagka mag-urgent matter ka, dapat sa sinasabi ni Consel Nilo Katipon na mas magaling pa na hindi na nag-conduct ng committee hearing. Pero kanina, ang sabi niya, dapat nagkaroon ng public hearing. Na dito po, sinasabi natin na, kanina ko pa po sinabi, pinaliwanag, na ito po ay alam na ng taong bayan. Hindi ho ito nga ngayon. Ito po ay, meron na tayong ipinasang mga ordinansa, resolution, simula pa po 2010, 2001, meron na ho yan, at 2013, at 2014. At ito nga po ay nakasupplemental na. And the thing is, nagbidding na po tayo. Ito po'y kontrata na ng pinagbidan. Ibig sabihin na biniding po ito, ipinangalat na po ito sa buong Pilipinas. Sa lahat ng kontraktor, open po ito. Ito po'y winning contractor na po. Nakadyaryo na po ito, nakaradyo pa po siguro ito, naipaalam na po ito, nakapost na po ito sa mga conspicuous places na kung saan dapat i-post. Kaya wala na pong dapat na pagdudahan pa dito na ito ay itinatago sa taong bayan. Nagkataon lamang nga po na hindi umabot yung committee report. Kaya po ang minarapat ng ating chairman ay ipasok sa urgent matter. Ano ho? Marami nga po tayong inaprubahan dito. Ni hindi nakita natin yung mga papel, pero sumisugunda pa sila. Ano? At minsan sila pa ang kumukuha na sila ay mag-motion for urgency. Kasi yun po ang layin natin, na ang isang bagay, lalo tigit pa gawain,
na kung ito ay kinakailangan na, ay pwede mong i-urgent sa panahon ng sesyon kung hindi man nakagawa ng isang committee report o kung hindi pa nakakapag-conduct ng committee hearing. So siguro po, we have heard enough, Mr. Chair. May I request our chairman to for the division of the House, Mr. Chair. Last comment, Mr. Before Chairman. before the chair rule Last comment. on the urgency, the last comment at the Honorable Katipon. So, yun yung statement ho ni Consial doon. Okay ho sana eh. Ang problema ay on the record. Sabi ko ho kanina, statement ko kanina, ako nagpapasalamat sa Vice Mayor sa pagiging equal niya. Ako ho'y nag-iisa din eh, sino ka ho mangyayari. Kaibigan ko, nagkakaiba lang ho ng paniniwala. Isa against the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang Vice Mayor na ho, sabi kanina eh, on the record, ito ang committee report. Basahin mo, Mr. Secretary. Yun lang ho, gusto kong ibigay na comment. Ito ho, kayo ang mapapahamak din eh, hindi ho ako. Yun yung tingnan ho ang conflict niyan. The agency and the committee report. The committee report on the record. Nagre-refuse si Macmac Luwasing to sign. Only one person to sign. The chairman. How about the other? Consial Monte Alto. Majority rules ho yan. 2:1. Dalawa kailangan boto para maging committee report. Ay nag-stand ng Vice Mayor. Read the committee report, Mr. Secretary. The Honorable Linato is recognized. Bagamat po ito ay nabanggit ng ating kagalang-galang na Vice Mayor as committee report. Tunay nga po, committee report po talaga yon. Kaya lamang po, hindi siya yung official na committee report na nakapasok sa ating sistema. At wala din po siyang committee report number kagaya ng nabanggit ko kanina. Tama po, committee report po talaga yon. Yun po ang committee report namin nung nakaraan. Na sana kung umabot doon sa oras, ay di siya'y naka-agenda po ngayon sa committee reports. Hindi nga po umabot, kaya po pumunta siya sa urgent matter na inaprubahan po natin. Bagamat nasabi ng ating kagalang-galang na Vice Mayor na ito ay committee report, tunay nga po na yun ay committee report. Ano ho? Yun nga lamang po ay hindi pa opisyal. Siguro, dahil hinahanap, nasa ng committee report natin, kaya binasa, pinayagang basahin. Dahil yun po talaga ang committee report namin na meetingan ho noong nag-conduct ng committee hearing noong nakaraang taon. Hindi ho namin dinideny, Mr. Chair, na yun talaga ang committee report at kung mababasa ninyo, nakapaloob dun ho lahat ng mga justification why there is a need for the concurrence of the Sanggunian, the ratification of the Sanggunian for this matter. Ano po, yun lamang po, Mr. Chair. There's a motion for urgency, duly seconded. Is there any objection? There's an objection. Those who are in favor for the urgency of the ratification of the construction of the parking building, please raise your hand. For urgency pa lang po tayo. Seven in favor. The Honorable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in favor. Those who are not in favor, please raise your hand. 7 in favor, 1 against. The motion for urgency is hereby approved. The Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, ito po ay isang bagay na kailangan din nating aprubahan para sa requirement natin na makabili ng mga hospital equipments and other matters related. Declaring a 1 minute, with due respect to Honorable Linato, nasa motion for urgency pa lang ho yung inaprubahan. Apo. So I'm moving, Mr. Chair, for the urgency that we discuss and submit for approval the loan agreement between the Development Bank of the Philippines and the City of Lipa regarding the purchase of hospital equipments for the second level approval of DOH of the hospital ng I'm Lipa. declaring a 1 minute recess. Mr. Chair, ang buong pagkakaalam po natin ay nakapagpasa na tayo on third and final reading regarding the ratification of the
contract, kaya po ipinasok na natin to. So I'm giving first the floor to the Chairman of the Committee on Public Works. The Honorable Monferro is recognized. Mr. Chair, I move for the ratifying the contract between the City Government of Lipa and Asset Builders Corporation for the construction of Lipa Public Market Parking Building located at Barangay Tres, Lipa City, for third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Linatok, Lebiste, Briones, Puwa, and Makasaed. Any objection? Any objection? There's an objection. Those who are in favor of the motion duly seconded, please raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, Makmak, 6, 7. 7 in favor. Those who are not in favor, please raise your hand. 1 against. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Urgent matters, the Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, I'm submitting for urgency the loan agreement between the City of Lipa and the Development Bank of the Philippines regarding the funds that we have already authorized the Mayor to enter into regarding the purchase of the hospital equipments of the hospital ng Lipa. There's a motion by the Honorable Linatok. Any second? Seconded by the Honorable Lebiste. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, ito pong loan agreement na ito ng lungsod ng Lipa between the Development Bank of the Philippines ay pambili nga po natin ng mga equipment sa hospital sapagkat ni-require po tayo ng DOH na mag-provide ng mga hospital equipments na kung saan ay para tayo po ay mabigyan ng second level na lisensya. Tama po ba ako, Tita Patsy? Sapagkat ang ating ospital ng Lipa ay marami ho ang kakulangan. So ito po ay medyo nagtagal sapagkat naghanap po ang ating mga kinaukulan ng mga magagandang equipment na mura. Pero hindi naman po yung mga mumurahin na mga equipment. Ano po, kaya po ay ngayon lamang po natin sinasubmit ang loan agreement na ito. Na Mr. Chair, ito pong loan agreement na ito ay magbibigay ng secondary level accreditation or license sa ating ospital ng Lipa na kung saan dito ay maaari tayong magkaroon ng 10 to 12 million na income monthly na kung saan ito po ay nakabudget na rin sa ating 2014 annual budget. Kung kaya nga po marapat lamang na ito ay ating aprubahan upang nang sa gayon ay tumakbo na ang approval ng DOH para sa ating ospital ng Lipa. Number 1, makapagserbisyo tayo sa ating mga kababayan na nangangailangan ng hospitalization at ganun din para kumita na ang ospital ng Lipa at nang hindi po tayo ma-short sa ating estimate budget for 2014. Yun lamang po, Mr. Chair, and I move that we approve the loan agreement between the Development Bank of the Philippines and the City of Lipa in the amount of 170 million for the acquisition of various hospital machinery and equipment to be used at the hospital ng Lipa. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Lebiste and Monferro Makasaed. Discussion? Honorable Katipon is recognized. Talagang konho Doon sir, doon na ito ho'y authority way back 2013 from the Sangguniang Panlungsod or January 2014 na binibigyan ho natin ng sanggunian ninyo ng authority to borrow 150 million. 150 million ho yung nasa authority ho ata nito sa resolution nung panahon ngayon. Mr. Chair, kung di po ako nagkakamali ay sa panahon po natin ngayon na bagong sanggunian na inaprubahan natin ang para sa acquisition
ng hospital equipment. Worth magkano ho ito? Ito po ay 170 million ang nasa loan agreement po ngayon. So more or less pumapalo na ho siguro sa mga 850 or 900 million ang total loan ho ng lungsod ng Lipa. At ito ho ay binubuo ho ng construction ng ospital ng Lipa nung una na almost 150 or 350 pakiwari ko nung panahon ng previous administration. Then 300 million yung kararatify laang from Veterans Bank. And 300 million gaho kung ako yung mali o tama, yun hong itong Sports Academy. Wala pa. Wala pa ho. Yun ho yung sakwan. At ito ho yung tinatawag ho nating equipment of hospital. Noon hong nakaraang February, on the record ho, nakita ko sa minutes na humihingi ho si Konsehal Bibong Mendoza at ang sanggunian. Nagpasa ho ng resolution requesting the General Services Office na i-provide ho tayo ng mga equipment na nakadonate ho, i-donate ng mga tao, katulad ho ni Tita Patsy, nag-donate din ito sa Ospital ng Lipa. At bigyan ho tayo ng listahan ng donasyon na yan bago ho natin i-ratify ho itong 170 million. So hanggang ngayon ho, hindi ho nagko-comply ang GSO na magkaroon ho sila ng response dito ho sa ating resolution na ginawa, sponsored by Konsehal Bibong, na yun ho mga equipment na dapat ilista nila. At ngayon nga utang ulit tayo ng mga equipment na hindi rin natin naman ho alam kung ano equipment itong ating uutangin, ay dito ho nagkakaroon ng conflict ho ang ating authority. The Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, I do not find any conflict on this matter because the Honorable Bibong Mendoza did not concur with the authority given to the mayor regarding the loan to be acquired for the city of Lipa. He passed that resolution in order to see kung sino po yung mga nag-donate at ang isa pang sabi niya para naman mapasalamatan din natin at magkaroon tayo ng inventory. But the thing is, although the GSO can provide us all the inventory of the current or what we have now in the Hospital of Lipa, hindi po siya lahat kasama dito. Meron po tayong listahan na naririyan, nakasubmit na po sa atin noon pang nagbigay po tayo ng authority to enter into contract sa mayor. Meron na pong nakasubmit at ito po pinag-usapan na natin ng mahaba din noon pa. At ganun din sa committee hearing na na-present po nagkaroon pa nga ho tayo ng public hearing dito na hindi ako nagkakamali. Nandito pa ang ating kaibigang Mr. Gimo Ilagan na nagkaroon tayo ng public hearing. Nandito ang ating mga kapitan na pinresenta ng hospital committee lahat ng mga equipments na kailangan nating bilhin at yan po ay nandyan nakalista po. Lahat po yon ay wala sa mai-inventory ng GSO dahil lahat po ng listahang yon ay galing po sa DOH. Kaya kung meron po tayong dapat na tanungin, bakit yon ang mga equipment na kailangan, ay DOH po ang nag-require sa atin na bilhin ang mga yon. Na kung ating ikukumpara sa ilang mga secondary or tertiary hospital na merong mga ganong klaseng equipment, na ito naman po ay sinabi na rin on record during the public hearing, na ito po ay mag-a-amount sa 300 to 500 million. Pero ang ating pong inaaprubahan lamang ay 170 million dahil sabi ko nga po kanina, ang ating kagalang-galang na mayor at ang board ng hospital ay naghanap ng magagaling din namang klase na mura-mura, pero hindi po yung mumurahin na pagka ginamit ng sandali lamang ay masisira na dahil 170 million, although maliit po yan para sa hospital equipments, ay malaking bagay po yan, malaking halaga rin po yan dahil ang atin nga pong inilalaan dito ay ang pondo ng ating pamahalaan. Salamat po, Mr. Chair. And also, Mr. Chairman, in addition, 3 weeks ago, Konsehala Patsy nag-sponsor na sa resolution ng approving the MOA between some private sector na may-ari ng dialysis machine and the city government para ho sa isang joint venture about a dialysis machine.
ito gaho sa equipment ito natin hong ating ipapasa na loan ay mapapurchase ho ng, dahil wala naman ho kayong pinakikitang list of kwan, may kasama ka ho itong dialysis machine. Ang listahan po natin ngayon ay kung gustong basahin, ay hawak po ng ating kagalang-galang na Vice Mayor. Meron din pong kopya. Yan po ay galing sa ating Secretariat na yan po ay tinanggap na natin noon pa. Na hindi ho po pwedeng sabihin na wala kaming ipinipresenta dito na mga list of hospital equipments dahil ito po ay dumaan na sa committee hearing, dumaan pa po sa public hearing. Ang sabi ko nga po noon, bakit pinag-uusapan na ang mga pangalan ng equipments samantalang ang ibibigay lamang natin ay authority to the mayor to enter into contract. Kaya noon pa lamang ho, pinag-usapan na natin ang mga equipment na kailangan, hindi po nga ngayon lamang. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chairman, once na ho nagbigyan natin authority ratification of contract, hindi na rin ho natin control kung anong mga bibiling equipment. Ang akin naman ho para din ho sa bayan na baka ho magdoble o kung ano man ay nakadonate, baka naman ho makabili pa sayang naman ho yung nag-donate. At ang isa pa hong bagay na gusto kong makita, may nakalituhan ho ko dito sa Statement of Funding Source na naglo-loan ho tayo sa DBP pero sinertify ho ng City Budget Officer at saka ho ng City Accountant, City Treasurer na available for appropriation na 170 million without pa yung ratification ho ng Sangguniang Panlungsod. Paano ito magiging available sa kuwan? Ito ho'y nandoon pa ho sa DBP, ito utangin pala ho at yung kailangan ho ng requirements nila, ito hong ating ratification of contract, paano ito magiging available sa atin hong statement of funding source. And also, hindi ho natin malaman kung kailan ho ito available dahil ho yung signatories ay wala hong date. Yung kanila, like Doroteo P. Rosales, City Treasurer, sign. We are hereby certified that the above statement of fund available for appropriation is true and correct without the date. Ang date ho, ang atang date ho, napaka-importante dito. Baka ho ito sa kalituhan, ay mapadate ho ito ng 2015, ay medyo may conflict. Ito ay para sa atin, ito ay para sa pagsasaayos ho natin ng ating mga dokumento. Mr. Chair, in as much as I could answer the question directly, I would like to solicit the statement coming from our colleague, Attorney J.R. Makasait, Mr. Chair. The Honorable Makasait is recognized. Thank you, Mr. Chair. Regarding ho dun sa query, at maganda nga hong naitanong ng ating kagalang-galang Konsel Nilo Katipon regarding dun po sa mga pagpaprocess ng ating pagsusupplemental budget. Dito po kasi nung mga nakaraang linggo, ito talagang katanungan at sa katunayan nung last month, the previous Monday, this matter was already, I'm not sure, but it was supposed to be on agenda para ho ipasupplemental na natin yung ating po sinasabing 170 million. But then again, despite ho na ito yung naka-agenda nung ating nakaraang Lunes, ay pinili po ng ating committee chairman at kasama po si Consel Don Renato na ito po i-defer ngayong pong araw po na ito. Ano po ang dahilan kung bakit po ito i-defer natin ngayong araw po ito na Lunes? Noong pong sa committee hearing po ni na Konsehal Don Lenato, kinausap po nila ang DBP, yung ating pong nagpapaloan po dito sa ating 170 million. At dito po, ang sabi po sa atin ng DBP, ito po yung kanila pong pinatunayan at nung ating po, sinabi po sa atin na kaya po nilang patunayan na hindi po, na bukod po dito sa lungsod na Lipa ay meron na po silang ibang transaksyon dito po sa iba't ibang munisipalidad ng Batangas. At sa kanila pong transaksyon dito sa iba't ibang munisipalidad ng Batangas, ang kanila pong ipinapakita lamang ay yung notice of approval. Kasama po yung guarantee letter na ito po ang ating pong para po sa kalaman lahat, guarantee letter po, ito po yung nagpapatunay, ito po yung isang commercial instrument na nagsasabi na meron na po talagang pondo na available. At ito naman po yung sinusugan ng pinirmahan ng ating accounting, ng ating treasurer, na yung ating pong certification of availability of funds. Dito po ang DBP doon sa kanilang mga transaksyon doon sa iba't ibang munisipalidad at sila po yung
although wala po tayong pinanghahawakan po ngayon, ay ito po kanila pong pinatunayan at sinabi na yun lamang po ang kailangan nila para magkaroon po ng supplemental budget. But then again, bagamat gayon po at yan po inaaprubahan na supposedly noong Lunes, kung ito po inilatag natin dito po sa ating sanggunian, ay pwede na po nating ipaaprubahan yung supplemental budget. Ang ginawa po ng ating kagalang-galang Konsehal Don Linatok ay sinabihan po natin sa kanila na dahil nga po ang kalimitan na ginagawa nga po dito sa lungsod na Lipa, although it was proven and it was already proven through their past transactions that even without yung sa kontrata po natin ay hindi pa po nararatify, ay pwede na po yung supplemental budget. At ito po, kung sila po sumasala ho doon, dapat ang DBP at ang iba't ibang munisipalidad dito po sa Batangas and maybe sa ibang probinsya na nakikipag-deal pa ang Development Bank of the Philippines, ay dapat po ay napahamak na. But wala po tayong napapakinig sa dami po ng kanilang mga transaksyon dun sa mga loan agreements na ipinapasok nila sa iba't ibang munisipalidad. Wala po tayong napapakinig. Kasi po, ito po yung sa proseso nila, ito po yung aprobado rin. But then again, dito nga po sa lungsod na Lipa, ang ginawa natin ay para lamang po dun sa ating nakasanayan, although hindi man po ibig sabihin na itong ating nakasanayan, ay ito lamang po yung legal na paraan. Dito po sa ating nakasanayan na yung ating pong ginagawa ay inaaprubahan muna natin ang ating kontrata bago po tayo mag-aaprubahan ng supplemental budget. Which, yun nga po, dahil nga po ito po yung nakasanayan natin dito sa lungsod na Lipa, imbis na nung Monday natin ginawa, yung nakakasanayan naman ng Development Bank of the Philippines, pinilit naman po natin na ipakita muna ho nila yung kontrata bago po natin aprubahan. So ngayon po, kaya po tayo narito ay para po kung ano po yung nakasanayan natin, but gaya nga po ng sinabi ko po kanina, hindi porket ito yung nakasanayan natin, ito lamang yung paraan na legal. Meron pa hong ibang mga paraan na legal, basta ho yung mga requirements na hinihingi sa atin, nandyan ang budget, nandyan ho yung para ipasusupplemental ng budget at sinertificate na sinertipikahan yung ating pong pera ay existing, pwede po natin ipasupplemental budget yan. At doon naman po sa katanungan, at aking pong tinanong din ang ating pong kagalang-galang na sekretaryo dito po sa ating Sangguniang Panglungsod, yung pong, although yung pong certification was not dated, ito naman po ay on record din na nung tinanggap po dito po sa ating Sangguniang Panglungsod na ito po ay tinanggap pa even before na mag-file ng leave ang ating pong city treasurer. So I don't think there's a question as regards the validity as to the date, and which in effect would question the validity of the existence or the validity of the certification of the existence of the money involved. Mr. Chairman, salamat sa Konsyal Makasait. Last question no. May sulat ho kasi ang DBP nakatouch sa ating mga requirements na we are pleased to inform you that the bank of be approved by that LGU's term loan facility in the amount of 170 million. Ibig sabihin, inaprubahan ho ng DBP ang ating ini-apply na loan na city na 170 million for the purchase of hospital machineries equipment subject to their under tenures and condition and receipt. Doon sa item number 2 nila, interest. Doon sa 5 years term na loan, meron ho nung nakalagay na 3 years loan na maximum of 4.5% ang interest. Pero bakit ho pagdating nila doon sa at the end of the first quarter from initial interest shall be received after 3 years based on the higher of the 3 years rate plus applicable spend but not lower than the original interest rate. Bakit ho magiging hindi ho madidetermine natin in the 4th year yun yung interest? Bakit ho hindi nila iniliwanag sa kontrata na kung 4.5 maganda na ho yung 4.5% per annum, pero hanggang 3 years lang ho yun. So mag-fluctuate ho, bumaba man ang interest ng Bangko Sentral, ang requirements, nakapix po tayo sa 4.5 for 3 years. And after 3 years, naka-floating ho, hindi ho ma-determine at kailangang i-review, i-study nila ang kanilang ibinigay na loan in the 4th and the 5th years. So baka naman ho ito ay pumasok, bakit hindi pa ho ikaw na city government, i-bargain na yung 4.5% per annum, siya na lang yung hindi magiging floating in the 4th year after the 3 years. So, parang disadvantages to the city, the contract given by the DBP to this loan. The Honorable Linatok is recognized.
Kagaya po ng nabanggit sa kontrata, meron silang tinatawag na adjusted interest rate na kung saan siguro po ito ay common sa lahat ng offer, na ang may pinakamababang offer nga po at magandang offer ay ang Development Bank of the Philippines, Mr. Chair. Although favorable na i-fix sa 4.5% halimbawa at sa ika-4 na taon ay hindi floating, ay ito po ang napagkasunduan nila at ito po siguro ang lagi. Ito po ang trend ngayon sa lending scheme ng mga bangko natin, Mr. Chair. Mr. Chairman, kasi ang ating kwan dito, yung ma-secure natin ang maproteksyonan ang pera ng bayan. Yun ang role ng Sangguniang Panlungsod. Sa batas, mag-ordinansa para mag-create ng mga taxes. At the same time, maproteksyonan din natin yung pera nga ng bayan. Ang kinukuha ko dito, hindi nila inilagay yung floating status ng kwan. Baka from 4.5, ilobo na sa 12%. Ay di para na rin yan yung inutang natin sa Veterans Bank, yung inaprubahan na kanina na almost 8 to 10% din per annum. So, tingnan din ng committee, ito isang question na ito, na bakit ipipix lang nila for 3 years, after 3 years sila mag-i-study, sila magde-decide. Kung ang kanilang study failure at sabihin nila ganito, at ayon sa Central Bank, kailangan kayo nire-recommenda ng Central Bank na 12 to 15% ka na per annum. So, disadvantages the city. So, magko-conflict ito sa ating ginagawa ratification of contract. Si Honorable Makasait is recognized. Napakaganda po Mr. Chair, napakaganda ng katanungan nating kagalang-galang konsehal Nilo, and I admire him for pursuing the interests of the city regarding the protection of the funds of our city government. But ito naman po, ito po sa aking in my humble opinion lamang po sa pakikipag-negotiate po dun sa mga bangko na nagpapautang ng loan. Unang-una po, syempre, ito hong ating sa pagkahupo ng loan dito, syempre dapat ang pinili natin yung pinaka-advantageous, and I assume ito po yung dahil sa dami ng loan natin, ang marami na ho tayong nakuha sa DBP ay kalimitan po ay ang DBP ang nagbibigay sa atin na pinakamagandang offer. But then again, we should also consider dun sa mga nag-grant po ng loan ho sa atin, yung kanila pong market situation. Dito po kung kakausapin po natin ng iba hong mga bangko, ay napaka-fluctuating po talaga ng market dito po sa Pilipinas. Dahil ho, ang market ho, yung ekonomiya, hindi lang ho sa Pilipinas, pati ho sa buong mundo ay nagfa-fluctuate. We don't know kung ano po yung nangyayari dun sa ibang mga bansa na kalimitan po yung naapektuhan ng ekonomiya ng iba't ibang bansa. In effect, yung mga market trends at saka yung mga value of money po natin at saka yung mga cost of money ay naapektuhan din. Dito po sa ating 3 years, tama po si Konsehal Nilo na baka nga biglang tumaas. But we should look at the possibility na pag gumanda ang market, pwede rin naman hong bumaba. And I'm pretty sure po, ito po dun sa atin hindi lang naman lagi kaya naman ang Pilipinas ay gumagawa ng paraan na mapaganda ang ekonomiya natin, ay yung sa ating mga interest rates. Kasi pag nagbabago ang ekonomiya, gumaganda ang ekonomiya, mababa rin po yung interest rates natin kasi may inverse effect po yan, yung ating sa mga interest rates. And I think we should not only consider, kasi itong clause na ito ay pwede rin naman maging pabor para po sa ating gobyerno. Kasi if it's negotiable after the end of 3 years and the economy has proven to be better, pwede bumaba yung interest po sa atin. But then, atin tatanungin, bakit ganito ang provision na ibinigay sa atin ng ating Development Bank of the Philippines? Siguro po, I mean, pwede ho okay nagkakamali, pero tingin ko po kasi dahil nga po dun sa fluctuating ang mga interest po sa atin ngayon, ay pag naman po tayo siguro ay hindi po rin agad sila makapagbigay dahil pag nag-approve ng loan na ito naman po yung long term, although we could push it, ay baka naman po walang pumayag sa atin na bangko. Kasi ay assuming lahat po ng bangko ay ganito na rin ang ginagawa because of the fluctuating interest rates dito po sa ating mga bangko. And I think we should just look at this clause na pwedeng favorable, pwedeng not favorable, but we should always remember it could be favorable at we should consider na ito po yung best offer dun sa mga banks na ibinigay po sa atin na loan na lower interest, tapos po may chance pa na pababain po yung interest in the coming future just in case ang ating pong ekonomiya ay gumanda. But then ito nga po we can't
we can't, hindi po tayo pwede agad magsalita ng tapos na ito'y not advantageous on the part of the government. The Honorable Linatok is recognized. Siguro po kung sa loob ng 3 taon na tayo ang rate natin is nasa 4.5% at sa ika-4 na taon ay ito ay tumaas, this will also be subject to the concurrence ng sangguniang panglunsod. Ano pa po, nasa atin na ho yung pera. Kung hindi tayo mag-concur at hindi natin ma-negotiate sa kanila na same rate as what is being approved today, ay di pwede naman po nating i-negotiate. Yan po lahat ay nai-negotiate sa bangko. Ano ho? Na kung sakaling hindi sila pumayag at hindi maaprubahan ng sangguniang panlunsod na susunod, ang mataas na rate, nakatindig naman na yung ating, nandyan na yung ating, kunin nila yung ating mga hospital equipment kung magagamit sa bangko. Ano? I believe that banks are always that flexible. Although it is very fluctuating yung pong market natin pagdating sa pag-utang na ito, very flexible po ang mga bangko dahil they would always like to collect the amount that was borrowed rather than anong bang tawag doon? Mag-force sila ng legal action. Hindi naman nila po pwedeng bawiin yung mga nabili nating equipment at ilagay sa bangko. So, hindi na ho yung magiging development bank, development hospital of the Philippines na po mangyayari sa kanila pagka hindi sila pumayag na tayo ay bigyan ng magandang rate sa darating na panahon. So, I believe the Sanggunian still has the power, the authority to approve or not to approve the current rate. And I believe that by that time, the hospital ng lungsod ng Lipa ay kumikita na ng naaayon sa kanyang dapat nakitain, kung kaya nga po ay ito ay kayang-kaya na ring mabayaran. At ganun din, ang estimate naman pong ito ay nakasama rin ho ito sa estimate ng ating kikitain ng hospital ng lungsod ng Lipa. At kung ito nga po siguro ay naaprubahan na nung mga Marso pa lamang o Pebrero, at nabili na natin to, baka tayo ngayon ay kumikita na ng may 10 hanggang 12 milyon kada buwan galing sa operation ng secondary hospital ng lungsod ng Lipa, Mr. Chair. Mr. Chairman, maganda yung mination ni Consial doon about do sa bakit hindi ilagay ho natin sa ratification of contract na in case that on the 4th year ay mag-increase ho sila, ay subject pa rin ho sa kuha ng sangguniang panlunsod, approval. And also, gusto ko rin hong malaman na ng lahat na hindi yung equipment ng hospital na Lipa. Kasi ang bangko ho, yun yung laging lamang ho kay sa atin. Ang atin ho nakasangla from hospital na Lipa going to Sports Academy papunta ho sa parking ng palengke at papunta nga ho uli sa equipment. Ay yun hong ating ira. Kaya nga ho ang ating sinasabi ho dito, ito ho ay sakit ng kalingkingan, ay damay-damay ho ng buong katawan. Ramdam ho ito ng buong katawan. Kaya ho, kanina, yung statement ko rin sa unang statement ko kanina, more or less 20 o 15 to 20 million a month na ang ating kinukonsumo ng interest at plus partial payment sa ating mga loan, ang ginugugol na ho natin. So, ito ho isang mabigat na rin nating problema dito sa lungsod ng Lipa. At ako ho'y naniniwala na kung ito hong ating paglo-loan na ito'y enough na ho ito, ay baka naman ho sakaling makarecover pa. Pero kung sakali hong pagpapatuloy ho tayo ng pag-utang, ay lagi hong nakaakibat ho diyan ang mataas na pagsingil sa mayor's permit, real property tax. So, abot pa rin ho hanggang kabukiran, hanggang sa mamayan sa bukid, ang atin hong gagawin, apektado ho tayo dito. Kaya ho sana, ito hong ating ginagawang ito ay magkaroon ng advantage sa city government at hindi naman ho lamang lagi ho ang ating pinagkakautangan. Yun lang at magandang hapon ho sa inyo lahat. Any further discussion? Mr. Chair, although it is mandatory that whatever loan agreement including the changes in the interest or restructuring of the loan
shall always be subject to the approval of the Sangguniang Panlunsod. I'm amenable, Mr. Chair, to include the statement that on the event that the interest rate will be changed, no, it shall be subject to the approval of the Sangguniang Panlunsod, Mr. Chair. Any further discussion? Objection? There's an objection from the floor. Those who are in favor of the motion by the Honorable Linatok, please raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi bakma? 6. 7. Those who are not in favor, please raise your hand. 7 in favor, 1 against. The motion is approved as amended. By Consul Nilo Katipon. Urgent matters. Mr. Chair, The Honorable Linatok is recognized. also included in the one of the necessary document that we should pass also the supplemental budget for the hospital ng Lipa. We have conducted already committee hearing on this matter, and all matters has been acquired, Mr. Chair. The certification coming from the budget, the accounting, and treasury. And they are requesting, Mr. Chair, that we pass a supplemental budget in the amount of 170 million to be taken from the loan proceeds from bank borrowing as certified by the city treasurer, officer in charge of the city office. For third and final, for urgency, Mr. Chair. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion for urgency is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass an ordinance ratifying the loan agreement between the City of Lipa for the purchase, for the acquisition of various hospital machinery and equipment in the amount of 170 million, Mr. Chair. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? There's a objection from the floor. Those who are in favor of the motion, please raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Those who are not in favor, please raise your hand. 1 against, Consihal Nilo Katipon. The motion, 7 in favor, 1 against. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move that we pass a resolution approving the supplemental budget in the amount of 170 million pesos to be taken from the loan proceeds from bank borrowing as certified by the city treasurer and OIC city accountant officer for the purchase of various hospital equipments and machineries for the use of the hospital ng Lipa. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? 1 objection. There's an objection from the floor. Those who are in favor of the motion duly seconded, please raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Those who are not in favor, please raise your hand. 1 against, Consihal Nilo Katipon. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, I am referring to the administrative case filed by Ms. Catherine C. Maandal against Barangay Chairman Alfredo Mendoza of Barangay Pinagkawitan and Mario Mendoza of the same barangay, docketed as the administrative case number 01-2014, and was referred to my committee, the Committee on Good Government. Mr. Chair, the respondent, Barangay Chairman, has already filed this answer and the issues have already been joined. But as part of the due process and to afford the parties more opportunities to explain their sides, I move that we pass a resolution requiring the parties to submit their respective position papers with supporting affidavits and evidence within 10 days upon receipt of the resolution that we are going to pass. Mr. Chair, in the same resolution, let us state that the case shall be resolved with or without their position papers upon the expiration of the 10-day period that we prescribe. I'm declaring a 1-minute recess.
Session resume. Um, There's a motion for the parties to submit their respective position paper with supporting affidavit and evidence within 10 days upon the receipt of this resolution. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. The Honorable Puwa, Joel Puwa is recognized. Good morning po, Mr. Chair. This matter has been referred to me last April 28, 2014 regarding the reclassification request of Shelter Home System Development Corporation for the reclassification request with a total area of 8,511 square meters located in Barangay Sampaguita. I move that we, for the urgency of this matter. Any second, referred? There's a motion for urgency. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the urgency is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Shelter System Development Corporation with a total area of 8,511 square meters from agricultural use to residential use located in Barangay Sampaguita. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Linatok is recognized. For urgency, Mr. Chair, here with me is the are the supplemental budgets of Barangay 4, Barangay Gis, Barangay Santo Toribio, and Barangay Cumba. I move that this supplemental budget be considered as urgent, Mr. Chair. Refer to the Committee on Appropriations. Again, I reiterate, Mr. Chair, my motion for urgency. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass a resolution concurring the supplemental budgets of the following barangays: Barangay 4 in the amount of 318,666.43 for third and final reading. I move that we pass a resolution also concurring the supplemental budget of Barangay Gis in the amount of 282,846.80, Barangay Santo Toribio in the amount of 54,701.23, and Barangay Cumba in the amount of 510,156.53 for third and final reading, Mr. Chair. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the supplemental budget of various barangays is hereby approved for third and final reading. And the urgent matters, the Mr. Secretary. Letter dated the May 9, 2014, addressed to the honorable members. Sirs, madams, I'm respectfully forwarding to the honorable members of the SP for appropriate action the request of Calmar Land Development Corporation for the reclassification of the property with an area of 10,199 square meters located at Barangay Pinagkawitan, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Mr. Chairman. Mr. Secretary. Request of the City Administrator or Authority of the City Mayor for the amendment of Special Ordinance Number 18-2014 approved on February 3, 2014. Refer to the Committee on Appropriations. And the Barangay Ordinance number 007-2014. Kautosan nagtatakda ng curfew hour sa Barangay 2. Refer to the Committee on Peace and Order and Barangay Affairs. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, ang lalawigan po ng Batangas sa panahong kasalukuyan ay ang bagong provincial administrator ay mula sa lungsod ng Lipa.
na isang dating barangay kagawad, naging kapitan ng barangay, naging isang mahusay na abogado, at ngayon po siya ay provincial administrator sa katauhan po ni Attorney Joel Monte Alto. Kung kaya nga po, Mr. Chair, ay nais ko po sana na ang sangguniang panlunsod to take this as a pride of the Lipeño that we pass a resolution commending the Honorable Provincial Administrator in the person of Attorney Joel Pua, Mr. Chair. Attorney Joel Monte Alto. Any second to the motion? Any second? Seconded by the Honorable Briones and Joel Pua, Alawansing, Makasaet, Montero, Lebiste. Si Paranilo. Against? Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. The Honorable Katipo, Makasaet is recognized. Magkahawig na eh. Mr. Chair, kanina pong umaga ay ating pong pinangaralan sa ating flag ceremony ang isa po nating kababayan galing sa mataas na lupa na kung saan siya po ay nag-graduate ng cum laude sa Mapua Institute of Technology at the same time he topped the board exam for the civil engineering exam. Dahil po dito ako po ay nagmumungkahi, Mr. Chair, that we pass a resolution commending Mr. Engineer Henry Malolos of Barangay Mataas na Lupa for the achievement that he gained. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Joel Pua is recognized. Mr. Chair, this matter has been referred to me a while ago regarding the classification request of Calmar Land Development Corporation. I move for the urgency of this matter. Discussion? Objection? Hearing none, the motion for urgency is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Calmar Land Development Corporation with a total area of 10,199 square meters from agricultural use to residential use located in Barangay Pinagkawitan for the third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Any other matters? Kung wala na po, and if there's no objection from the floor, the session is adjourned. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle.